Official statement ni Baste Duterte. Kaya nababasa nyo ba? But anyway, kung hindi nyo mabasa, babasahin ko na lang sa inyo. Official statement on the recent removal of police personnel in Davao City. I condemn that the recent decision to relieve 35 police personnel, including 6 station commanders and city director Richard Badang, from their duties. This move, supposedly in connection with an investigation into bypass operation, appears to be an abuse of power from higher authorities. The Davao City Police Office has consistently shown remarkable effectiveness in maintaining peace and order in the... Totoo naman yan, ha? Grabe ang peace and order dyan sa ano. Oo, naglakad-lakad ako dyan. Sa ibang lugar, hindi takot ako maglakad mag-isa. Sa Davao, naku, I feel safe. Our records indicate a significant 69% decrease in focused crimes comparing May CY 2023 to May 2024. This accomplishment reflects the dedication and competence of our police force working hard in hand in my... Alam nyo, paiksiin na lang po natin. Wala namang kaduda-duda ang pag-uugali ng mga pulis sa Davao. Alam naman natin kung gaano kalinis ang Davao. Hindi man ito perpektong walang adik, pero kung i-compare mo po ito sa mga probinsya, halimbawa sa mga probinsya dyan sa Ilocos, probinsya dyan sa Tacloban, probinsya dyan sa Cavite, kung saan-saan pa, ha? Sa Laguna, etc., etc. Pag tiningnan mo ang Davao, parang napaka-linis talaga. Hindi perpekto, pero kung ikukumpara mo sa iba, talagang malinis po yan. Eh wala naman pong kaduda-duda yan. Kaya nga ako, kahit po hindi na ilalabas ng official statement po ito ni Baste, ito po ay talagang malinaw na panghaharas lang. At ako ay agree kay Mayor Baste. It's disheartening to witness such disruptive actions within our law enforcement agencies. The officers implicated, including esteemed City Director Colonel Badang and the station commanders, have demonstrated an unwavering commitment to their responsibilities. Furthermore, there is substantial evidence supporting the assertion that the bypass operations were conducted within the bounds of the law. Any insinuation of misconduct on their part is unfounded and unjust. Sa madaling salita, yung bintang sa kanila na lumabag itong mga pulis at hindi sila gumalaw ng naaayon sa batas o naaayon sa procedure o naaayon sa tama ay chismis, unfounded and unjust, hindi makatarungan. Puntahan na natin yung last paragraph. I oppose any efforts to undermine the hard-earned trust between our community and law enforcement. Alam nyo, may mabigat to. Yung hard-earned trust na binanggit ni Baste, ni Mayor Baste, yan po ay hindi po kathang-isip. Hard-earned trust. Ito po ay na-build ng Duterte for years. Hindi lang po yan basta sinabi mag-drug war tayo ngayon. Hindi yan basta sinabi na malinis ang pulis ko. Hindi. Ang binabanggit ni Baste ay hard-earned trust. Taon po ang binilang ng Duterte dyan para maipakita nila yung ganyang klase ng dedikasyon, yung ganyang kalinis na mangsahanay ng pulis. Hindi yan ibig sabihin binasta-basta. Meron pong track record dyan sa Davao. Kaya nga yung papasok ka dyan at magsasabi, teka muna, medyo kalawag itong mga pulis na ito, may nagawa silang mali. Teka muna, that is below the belt. Ang tagal na naming katiwala to. Halimbawa, ikaw may katiwala ka na. Halos iwan mo yung asawa mo sa kanya, iwan mo yung anak mo sa kanya, wala namang nangyayari. Tapos bigla ka ngayon papasok, sasabihin mo, tarantado yung bata mo. Teka muna, ang tagal ko ng katiwala to eh.
Walang ginawang kalokohan. Iniiwan ko na nga sa kanya lahat, pati 5 binabalik sa akin eh. Tapos sasabihin mo magnanakaw? Yan po ang ibig niya sabihin dyan. Paikot-ikutin man natin to, ang bottom line yan, insecure sa Duterte. Alam naman natin yan. Wag na tayo, alam mo yung mga pula dyan, dilaw, kahit anong explanation na gawin nyo dyan, alam natin, yung kulay nyo, insecure sa Duterte. That is a fact. And everybody knows that. Ang pula naman, ang dilaw naman, nakikisaw-saw lang. Bakit? Pinagsasabong yung dalawa. Kasi etsapwera na ang dilaw eh. Para sila makasama, tuwan-tuwa sila ng binabanatan ng Duterte. Hindi nila kaya eh. So kailangan sumama sila sa pula. Ganyan ang ginagawa ng mga yan. Saling pusa yan. Sakay-sakay lang yan. Oh. But ang bottom line yan, eto lang. Insecurity sa Duterte. Huwag na tayong mag-anuhan. Totoo yan. Kaya yung sinasabi, teka muna, magpapadala kami ng pulis kasi may nagsabing ganyan eh. Hindi ko na sasabihin kung sino. Teka muna, ilang taon na ang Marcos? Ilang taon na namin yung ginagawa? Sumulpot lang ang Duterte ilang taon. Marcos na kami for how many years? Ba teka muna, patagalan palang issue rito? Patagalan ba? O palinisan? Hindi ba pasoberan? Kailangan sober ka? Wala tayong pinagbibintang na adikto sa. Ba't sinasabi ko, hindi ito binta, hindi ito gano'n na ba katagal ang Marcos? Gano'n na ba katagal ang Aquino? Kayo Duterte, bago lang kayo. That is so, pagkaganyan ng mga issue mo sa buhay, kaya mo tinitingnan ng mababa ang Duterte, ay mali ka dyan, Brad. Medyo dapat balikan na lang sa TVJ vlog. Hindi ka dapat sa politika. Yung ba issue niyan? O edi, ang pinakamagaling na politiko ngayon si Marcos. Wala na tatalo. Dynasty na yan, dati pa eh. Tama ba yun? So yan ang issue mo, kaya mas magaling sa Duterte? Dahil matagal? Ano ba naman argumento yun? Ibig sabihin, mas magaling Aquino sa Duterte? Bakit? Aquino na yan eh. Tagal na yan, nakaupo. Bago nagsimatayan. Anong argumento ng being a political analyst yun? Pambira talaga. So, abang-abang na lang po tayo sa susunod na mangyayari. But definitely, alam mo, if given a chance, gusto kong bumalik ng Davao. Gusto kong makita to in person at anong mangyayari. But we will see. Siguro, we will ask SMNI kung pwede kami makapag-ano doon. At isa pang ang ano ko dito, yan na nga daw. Yun ang sinasabi nila, lagot na daw si Pastor Kibuloy, hahabulin na dyan. Lumalambot na ang pulis dyan kasi hawak na nila. Wala nang hawak ang Duterte dyan. So next na daw, bago pumasok ang ICC, next na daw si Pastor Kibuloy. Ganyan yung mga sinasabi nila. Ano masasabi mo, Coach Oli? Good luck sa inyo. Okay ang kwento ninyo. Basta totoo. Pero kung binobola nyo, walang mangyayari. Kwento-kwento lang kayo dyan. I suggest, si Diwata na lang ang i-vlog nyo. Baka tumama pa kayo. Sabi dito, hindi nila magawa ang gusto nila kasi andyan ang Duterte. Alam na, only Duterte ang papalag sa ginagawa nilang pagsisira sa bansa. Well, sabi naman dito, guguluhin niya ang Davao kasi Nograles ang gagawin nilang mayor sa Davao. Wala. Sayang. Sayang, ang tagal inayos ng Duterte ang Davao at pinaganda ang Davao, no? Ito na daw, ha?
Ito na daw ang according sa mga bali-balita, no? Ito na daw ang posibleng huhuli sa Duterte. Pati pa si Kibuloy, Pastor Kibuloy ang isusunod or uunahin. Bakit nga naman medyo overkill? Bakit 100 batalyon magpapadala doon? 'Di ba? Bakit ng ano? Pero sa akin simple lang 'yan. May connection po ito, in my opinion, sa Maysug. Sige, papakita kayo ng power sa Maysug, nagfi-flex kayo ng muscle sa Maysug, magfi-flex din, papakita ko sa inyo, amin ng pulis. It's that simple. So ito, putting pressure on the Dutertes.